Oh, go, 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 go. Oh, tara. Let's go. Tara, lakad tayo, nak. Tara. So, mamaya pang hapon yung pasok ko. Ilalakad ko lang siya dito sa farm and check ko na rin yung yung baka kung dumating na ba yung magkakatay. Kasi si Jones ang duty ngayon ay umaga and mamaya pang gabi. So, pahinga siya ngayong tanghali. Ako naman, ang duty ko is hapon at gabi. So, maya-maya pa yung pasok ko. Nagdala lang ako nitong kutsilyo. Kasi i-check ko kung na doon na yung magkakatay at makakuha tayo ng baka. Nung minsan nakakuha na ako ng baka, marami akong bakang nakuha. Pinamigay ko doon, dinala ko doon sa mga kaibigan natin. Napansin ko kasi dito kay Pinat, paborito niyang kainin yung yung atay at saka yung baka. So hindi na ako bumibili ng ipapakain sa kanya. Kasi ayoko naman ng puro lang siya, puro dog food yung kinakain. Gusto ko sa kanya yung yung talaga nakakakain ng yung ganon. Paborito daw pala nila ng ng atay at saka ng baka. Paborito pala nito. Kaya sabi ko maikuha nga kita anak at magkakatay pala doon. Tara, pasyal tayo. And then do sa mga message na natatanggap ko nitong nakaraan, after kong i-post yung close working permit to open work permit, marami yung akala nila ganun lang kadali na close work permit sila, mag-a-apply sila ng open work permit. So nabanggit ko na nga po doon, kung kayo ay naka-apply na ng permanent residence nyo at wala pang final decision, pwede kayong mag-apply ng bridging open work permit, yung BOWP, para hindi na kayo mag-a-apply ng panibagong LMIA sa employer ninyo. Habang nag-aantay kayo ng final decision ng inyong permanent residence application, may status pa rin kayo dito. At least open work permit na kayo. Pwede din kayo magtrabaho sa ibang employer. And kung kayo naman ay victims of abuse, kung sa tingin nyo may paglabag yung employer ninyo na hindi nasunod sa kontrata ninyo, hindi kayo pinapasahod ng tama, hindi tinatrato ng tama, or kayo ay may sexual abuse or any kinds of abuse, nabanggit ko na po yun, nagawan ko na po yan ng mga vlog. So pwede kayo mag-apply ng vulnerable open work permit. So magiging open work permit kayo. Pero sabi nga po doon nakalagay, nabanggit ko nga noong nakaraan, na yun po ay hindi na ma-renew. So kinakailangan doon sa 2 years na open work permit na makukuha nyo gamit yung vulnerable open work permit, maka-apply na kayo ng permanent residence ninyo or makahanap kayo ng panibagong employer na mag-i-issue ng LMIA para may status pa rin kayo dito sa Canada. Kasi kapag hindi nyo nagawa yun, ang mangyayari sa inyo, babagsak kayo sa restoration habang naghahanap ng panibagong LMIA. Or kapag natapos yung restoration, at wala pa rin kayong uuwi na kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag-isipan nyo muna bago kayo mag-apply ng open work permit. Baka mamaya sa paghahangad nyong makakuha ng open work permit, and then makapagtrabaho sa gusto nyong trabaho na magaan nga. Magaan nga yung trabaho, ang problema, walang pathway to PR. So ang mangyayari, mauubos lang yung panahon nyo dito sa Canada. Open work permit ako, nakuha ko yung trabaho gusto ko pero walang pathway to PR. So nangyayari, nauubos yung 2 years mong open work permit, hindi ka pa nakaka-apply ng PR. So pag nag-renew ka, yun nga nakalagay doon, hindi na siya marirenew. And then kailangan, kung hindi ka marirenew, maghanap ka ng panibagong employer. Kaya nga gagawin ko po yan sa mga susunod na araw ng vlog. Naisip ko na, gawan ko ng video tutorial ng DIY kung paano kayo mag-a-apply nang kayo na lamang at hindi na kayo magbabayad sa consultant ng vulnerable open work permit. May ginawa na po akong video sa pag-apply ng bridging open work permit para hindi na kayo magastusan. DIY lang po yung ginawa ko. Ang babayaran lang po doon is $255. And then ito yung mga susunod ko kasi sabi ko iwasan ko na muna yung mga yung mga pag-share sa inyo ng mga bagay na hindi magandang nangyayari dito sa Canada. At ang gawin ko na lang muna is yung mga bagay na makakatulong sa inyo para hindi na kayo magbayad ng consultant. Naka-line up sa mga susunod kong gagawin is yung pag-apply ng ETA. Yan. Para hindi na kayo magbayad ng ETA, yung Electronic Travel Authorization. And gagawa ko ng panibagong videos ng pag-apply ng visa and panibagong open work permit para maka-apply kayo ng vulnerable open work permit nang hindi na kayo nagbabayad ng consultant. And kung paano nyo sponsor yung family ninyo dito. Halimbawa kayo ay skilled
or yung mga pasok sa tier 0, 1, 2, yung mga gusto nang kunin yung family na hindi pa PR, yan, para ma-sponsor nyo yung family nyo. And then ano pa bang gusto kong gawin DIY, na yung mga naka-apply na ng PR na habang nag-aantay ng results, kung gusto nyo, nagmamadali kayo, kunin nyo na yung family ninyo, huwag nyo nang ibayad ng consultant. Yan, gagawin ko din po yan ng vlog. Sa ngayon lang po talaga medyo busy pa kasi di po ba gagaling lang namin dun sa walang pahinga, puro pasok. Ngayon lang ako, nitong nakaraan lang ako nakapag 2 days off Ayun 2 days off ko naman, kinonsume ko pa dito kay Peanut. Ang ginawa ko, dinala ko siya sa park, namasyal kami. Tapos yung schedule namin dalawa, kinakarkula ko pa yung kung paano ko siya ilalabas everyday, pag day off, saan ko siya dadalhin. Kasi naawa ko sa kanya pag nakikita ko siyang nasa kwarto lang, nadun lang sa sopa. Yung sabi ko, gusto ko yung siya, yung may masigla. Sa ginagawa ko sa kanya, pag out ko, after milking, mapasyal kami dito sa farm, 30 to 45 minutes, and then iuwi ko na, hihinawang ko, kasi nga madumi, naglakad sa buhanginan. And then yun lang everyday. Then sa day off, ginagala ko siya sa park. So sabi ko nga, pag na okay na yung schedule ko, alam ko na yung yung schedule namin kung anong oras ko siya ilalabas. So sa susunod yan, makakapag-focus na uli ako sa vlog. Puro tutorial naman yung gagawin ko. Wala na munang yung mga labas-labas, yung mga kasi ang gusto ko ay yung mga kababayan natin is makatipid para hindi na po kayo magastusan, kasi hindi din biro yung gastos. Yung mga lumalapit sa akin na nagme-message na ang sabi nga nila, "Sir, gawin nyo naman po ng tutorial yung ganito, yung ganyan." Kasi ang mahal po ng singil sa akin ng consultant, 2,000, 3,000, 4,000. Ha? Sabi ko, bakit napakamahal naman yan? Meron pang nag-message sa akin na nagtatanong lang daw siya doon sa consultant, kailangan daw mag-book ng appointment, then 300. Ay, ganun po talaga. Ganun po talagang dito, kasi expertise po nila yan Mga consultant po yan. Huwag nyo pong itulad sa Pilipinas na yung oras nila ay nasasayang kakatanong ninyo. Kaya nga po sana maunawaan nyo din po ako. Hindi po ako madamot na tao. Kung may time po ako, lahat ng tanong ninyo sasagutin ko. Kaya nga lang po, sa dami po ng nagbe-message sa akin araw-araw, mga comments na dapat kong sagutin, may mga nag-i-email pa. May tanong po sila na minsan napakahaba. May tanong naman na parang yung putol-putol. So pag nag-message sila, sasagutin ko. Magre-reply, may tanong pa ulit, i-reply ko ulit. Magre-reply, may tanong pa ulit, i-reply ko ulit. So, imagine, kung ang mangyayari, paulit-ulit lang tayong tanong-sagot, umuubos po ako dyan ng 1-2 oras. So, buti sana kung nakatutok lang po talaga ako sa vlog, wala akong trabaho dito. So, syempre matutulog ako. Pag gising ko, habang naglalakad ako papunta dito sa farm, i-reply ko yan. Ngayon, habang nire-reply ko, papasok na ako, magse-setup na kami ng makina, hindi pa tapos yung tanong niya, so bigla akong mawawala. Hindi na ako magre-reply. So pag hindi ako nag-reply, parang kabastusan naman yun, di po ba? Kaya nga sabi ko, sana maunawaan ninyo na yung oras ko po ay limitado. Unang-una, may trabaho ako. Yung vlog ko, inaasikaso ko din na sagutin yung isa-isa yung mga tanong nyo sa abot ng aking makakaya. So, kabastusan naman kung magkausap tayo, bigla akong mawawala. So napakarami nyo po pati, nag-iisa po ako. Ako lang naman po sumasagot sa lahat ng tanong ninyo. May mga nagme-message sa akin na baka daw gusto ko silang gawing admin ng channel ko. Ayoko naman po, kasi unang-una, magiging admin kita. Then wala ka naman dito sa Canada. So paano mo sasagutin yung mga tanong ng mga kababayan natin kung wala ka din namang idea? At hindi, gusto ko po kasi ako mismo yung sasagot do sa mga tanong ninyo. Dahil ako po yung naka-experience at ako po yung nagbabasa. Mahirap naman yung may admin ako, nasasagot doon sa mga tanong ninyo. And then ang ending, hindi niya alam yung isasagot sa inyo. At ako din yung magbibigay sa kanya ng information na sasabihin sa inyo. So mangyayari, pinasa-pasa ko laang. Kaya sabi ko, hanggat maaari may time ako yung sasagot doon sa mga tanong ninyo. Dahil yung mga kababayan natin ay nakakaawa din naman. Kasi yung iba, alam ko naman na walang natitira doon sa sahod nila. Dahil sa mahal ng renta dito, kailangan pa magpadala. So yung iba nagtitipid. Pero sana po maunawaan ninyo na yung oras po dito sa Canada ay hindi libre. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung yan ay ipagpa-part-time ko, ay baka kumita pa ako kaysa atupagin ko yung pagsagot do sa mga tanong ninyo. Dahil kung tutuusin, yung mga tanong po ninyo,
Ay lahat naman po yun ay kinukuha ko lang din ang sagot ay sa IRCC site. Magbabasa lang po ako sa canada.ca, sa CIC News, yung mga ganun po ba. Binabasa ko lang din po yung mga isasagot ko sa inyo. Hindi naman po ako magaling eh. Masipag lang ako magbasa. Pero kung tutuusin, kayang-kaya nyo pong basahin yan. Lahat po ng gusto nyo malaman, gusto nyo aralin, gusto nyo matutunan, nado na po sa website ng IRCC. Kung gusto nyo malaman yung pag-apply ng ganito, ng ganyan, magbasa lang po kayo. Ang problema sa ilan nating kababayan, ang gusto ay isusubo na lang. May ilang mga nagme-message sa akin, sir, followers nyo po ako, matagal na akong followers ninyo, nakasubaybay po ako sa lahat. Paano po ba mag-apply ng permanent residency? Sabi ko na lang sa sarili ko, sinabi mo pang lahat ng videos ko sinusubaybayan mo. Di sana nakita mo yung ginawa kong permanent residence application kung talaga nanonood ka. O di po ba, doon pa lang obvious na. Sir, matagal mo na akong taga-subaybay. Lahat ng video mo wala akong pinapalagpas. Sir, paano ka po naging open work permit? O doon pa lang, alam ko na yung binobola mo ko. Kasi sabi ko, kung talaga nakasubaybay ka, di nakita mo kung paano ako naging open work permit. Ano yung ginamit ko? Tapos tinuro ko pa yon, yung DIY ng paggawa ko ng open work permit. So maraming ganon, marami ako na-encounter na ganon. Alam niyo po yung sabi ko nga, eto si kabayan, akala maire-reply ko ng parang one-on-one na usapan. Hindi niya alam, yung oras ko ay limitado kasi may trabaho din po ako. Kung ang ginawa niya ay nag-research siya o chinek niya doon sa mga videos ko, previous vlog ko, nado na po ang sagot. Dito ka na naman ha. Let's go. Really? Lakad lang. Sige, pagudi mo yung sarili mo. At ikaw paliliguan ko mamaya pag-uwi. Ayun, madumi yung mga nilakaran mo. Maigi yan para hindi ka nalulungkot pag nasa kwarto ka lang. Nakita ko na yung baka na doon. Naka-ready na. Wala pa lang yung magkakatay. Kasi kapag ganitong nangyayari yan, may mga baka dyan na natumba, di makalakad. Ang ginagawa ni boss ay tumatawag sa slaughterhouse. So yun yung nagkakatay. Then pag nakatay na, kami, pumaparte-parte na lang kami. Pero nung minsan, nagdala si Lolo, yung tatay ni boss, nagdala dito ng Angus beef. Grabe, dami nun. Pinamigay ko. Kinatigay, ginukuya dyan. Suwabe naman eh. Nagtira lang ako ng konti. Kasi nga papakain ko sa kanya. Pinakain ko sa kanya yung beef, tsaka yung atay. Ang daming na ambo na nun eh. Kaya tuwan-tuwa sila. Go. Tara, go na. Dali na, mainit na oh. Tara. Kanina kasi habang nasa kwarto ako, iniisip ko, ano pa ba yung hindi ko nagagawa ng DIY tutorial na makakatulong dito sa mga kababayan ko kako. Sabi ko, nagawan ko na before yung DIY ng pagkuha ng visa. Kung may plano kayo mag-tourist dito. So, nakakatuwa kasi ang dami kong nabasang comments na, sir, maraming salamat. Ang laki nung nasave ko. Nakarating ako dito sa Canada dahil sinunod ko yung DIY tutorial mo. Yung dahilan kaya ako nakarating dito. So nakakataba ng puso. Can you imagine, yung simpleng paggawa mo ng video, may buhay kang nababago or may kahit pa paano, nakakatipid na kababayan natin. So sabi ko nga, ano pa bang hindi ko nagagawa ng tutorial? So sabi ko, yung ETA, wala pa pala ako ng ETA. Ang pinagkaiba kasi ng ETA mga kababayan is pwede kayong biyahe by air lang. Hindi kagaya nung isang visa na yung nakatatak talaga. Kasi meron ako noon. Both of them ay meron ako. Meron akong ETA, meron pa ako nung Canada visa na nakatatak talaga. 10 years yon. And meron din akong US visa na 10 years din. So yung US visa, hindi ko pa pala nagagawan din yun ng na content, yung paano mag DIY. Sana ang problema ko lang talaga, kaya sabi ko kapag lumabas yung PR ko, papahinga muna siguro akong at focus muna ako sa paggawa ng mga DIY tutorial kasi ilang buwan na, taon na, feeling ko yung video yung ginawa ko napapakinabangan ng marami. Alam niyo yung mga 2 years ago, 1 year ago na video na ginawa ko ng tutorial, until now ang daming nagko-comment na, sir, salamat po. Ito po yung ginamit ko, kaya po ako nakarating dito sa Canada. Kaya sabi ko parang mas okay yun kaysa dun sa ibang video na nagawa ko. Well, hindi may iwasan kasi minsan nag-share tayo ng mga experience natin dito May mga pinagdaanan natin na kahit pa paano naman, nababasa ko, napupulutan nila ng aral.
kahit papaano yung mga pinagdaanan kong iba ay may mga ibang kababayan natin na yun din yung pinagdadaanan. So para po dun sa mga bago lang dito sa channel natin, mga bagong followers and subscribers, may mga videos na po akong nagawa before para po hindi maulit yung mga tanong ninyo. Kasi yung ibang matatagal na dito sa channel natin, akala nila paulit-ulit yung topic natin. Pero ang totoo po niyan, may mga bago po kasi tayong followers and subscribers na yung mga tanong nila ay nagawan ko na before ng mga videos. So ipapakita ko po ngayon para kahit paano may idea kayo na yung mga tanong po ninyo ay nagawan ko na po ng video before. So sa mga kababayan natin na bago lang po dito sa channel natin, pwede nyo pong bisitahin yung channel natin, Ferds TV, and then pag nandito na po kayo sa channel natin, i-click nyo lang po to ha. Check nyo lang po dito yung mga videos natin, sama-sama po to dito sa home, yung ating videos and shorts. And kung gusto nyo naman po na makita lahat yung videos natin na talagang yung mga 10 minutes pataas, pwede kayong pumasok dito sa videos. And then yan, hanapin nyo lang po yung mga topic na gusto nyong makita. Dito po is halo-halo. Pero kung gusto nyo naman pong makita yung mga talagang DIY or tutorial, pwede kayong i-click itong playlist. And then yan, i-check nyo dito sa DIY tutorial. Yan, na dito po yung ating mga videos na ginawa na ito yung una, how to get a license in Canada. And yung DIY Canada Tourist Visa. So kung may plano kayo mag-DIY dito ng visa ng magtuturist kayo or any kinds of visa, pwede nyo po ito magamit. Ang papalitan nyo lang dito yung inside Canada or outside Canada. Nandito din yung Canada Visa and Cross Country Contract Verification. Requirements for vacation in Canada to Philippines. Mag-ingat. Ito yung check your immigration consultant and Canada Tourist Visa. Questions and requirements. Study while working abroad. Canada to Pinas na temporary foreign workers requirements. How to file your tax for free. Philippines to Canada requirements. West application. Requirements for permanent residency. How to take a selfie. Vulnerable open work permit. GC key is important. So ito po ay ang kung paano kayo mag-open ng GC key and bridging open work permit. Permanent residence application, agri-food, pilot, kung ano po yung mga requirements and yung mga eligible na occupation sa farm worker, high school to college, kung paano po ako nag-aral, and close working permit to open work permit. So makikita nyo po yan dito, i-check nyo lang tong DIY tutorial, na dito lang po siya sa playlist. Ngayon, kung gusto nyo pong makita lahat ng videos na nagawa natin, pasok lang po kayo dito sa Ferds TV. Ayan, lalabas na po lahat dyan yung videos na nagawa ko. So, bahala na po kayo dyan. Kung mga hanap nyo is sharing of experience, kung ang hanap nyo is yung may mga bagay na magkakaroon kayo ng idea, halo-halo na po dito, tutorial, etc., etc., etc. So ayan guys, hope na nakatulong at sana nahanap niyo yung sagot do sa mga tanong ninyo, dahil ang plano ko sa mga susunod na araw ay gumawa pa ng ibang DIY tutorial videos, kagaya na lang nung paano nyo ma-sponsor yung family ninyo even hindi pa kayo PR, especially do sa mga naka-apply na ng PR, para po mas maganda po kasi yun kumpara dun sa hindi pa kayo PR then kukunin nyo yung family nyo and then wala pa kayong pathway to PR, medyo tagilid po, baka mamaya magbago na naman yung policies. So ayoko namang mangyari sa inyo matulad kayo doon sa iba na kinuha na yung family, hindi pa sila PR. Ang nangyari, naging cargo pa nila paglipat ng ibang province, or yung iba naman ay kinakailangan pauwiin pa nila yung family nila para makapag-stay muna sila dito at nag-aantay sila ng kanilang PR application. And ang plano ko din sana doon sa mga victims of abuse ay makapaggawa ako ng vulnerable open work permit para doon sa mga kababayan natin na gusto maging open work permit, yung mga biktima ng pang-aabuso. Kasi ang totoo po niyan, sa ngayon wala pong bayad yan. Then may nabasa ako na yung iba na kailangan magbayad ng 2,000, 1,500, 3,000 para daw bumayad sa consultant at i-apply sila ng vulnerable open work permit. So para hindi po kayo magastusan, kayo na lang po mismo yung mag-apply ng inyong open work permit. Well, by the way, shoutout ko lang tong mga nagpapa-shoutout, napakadami na kasi nito, naipon na. Shoutout po kay Ma'am Angela Bueno. Ayan, maraming salamat. Siya yung nagbigay ng super thanks kay Peanut nung nakaraan. Hi Ferds, thank you sa shoutout. And then kay Sir James Fernandez, nakakatuwa kayong panoorin ng alaga mo Sir Ferds. Follower niyo po ako every morning. Pinapanood ko po mga vlog mo habang ako ay nagmamaneho papasok sa work. Shout out sir from Jeddah, Saudi Arabia, kay Sir James Fernandez. And kay Erickson Tuason, nag-stock investment ako Kuya Ferds. Start akong bumili ng mababang munang investment. Tapos natuto na ako. Canadian Utilities ako, nag-start sa stocks ko. Shout out po, taga Winnipeg, Manitoba po ako. Pa-shout out watching from California kay Eduardo Mangalus.
And kay Mike Zone 1, Idol Purge, pa-shoutout naman sa next video mo. Matagal mo na kami subscriber, bagong lipat kami dito sa Edmonton. Weeks pa lang, galing kami ng Dubai. Kay Sir Glenn Gonzaga, official 9405. Shoutout naman dyan, sir, sa Prank Shoes Repair Shop sa Baclaran, Paranaque. Kay Tony Vlog 74, shoutout sa iyo, boss. Kay PJs Latisado, shoutout sir, ingat lagi, Sir Purge. Kay Edison Pakada, shoutout Sir Purge, watching from Japan. Kay Paul Johnson Yola, natutunan ko talaga basta nasa ibang bansa ay pakikisama, lalo na sa ibang lahi kasama. Shoutout from Chicago, Illinois. Wow. Kay Arman Prince Panaligan, very nice vlog, idol. Saan ang area mo sa Canada, idol? From Nipawa po ako, idol, pa shoutout. Kay Rapi M2755, God bless, idol. Pangarap ko din makapunta dyan, kaso mahirap kasi first time ko mag-apply ng mga jobs abroad. Kahit may skills, training at experience tayo. Dito naman kay Ading Risa, Idol Purge, pa shoutout naman dyan, watching from Toronto. True, madaming scam dyan, kaya ingat tayo palagi. Kay Romel TV, happy birthday Sir Purge, shoutout from Ottawa. Kay Josephine Monalim, good evening Sir Purge TV, thank you for shoutout me and my boyfriend in Quebec, Canada. At mabuti natapos ko pakinggan ang iyong effort and time, God bless you always. Kuya Kicks Vlog, shoutout Idol Purge, salamat sa mga info, sana magkita tayo dito din ako sa British Columbia. Kay Snell, ingat palagi. Kay Prony Balaba First TV, shoutout from California, Bali. Kay Maria P. Garion, shout out to my grandmother, auntie in Ontario, Canada. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Hanggang sa muli, see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.